Lunes. Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. sa PRTV Prime Media. Maganda umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Ininiwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na magwawakas na ang pag-uugnay kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez kay Pacifico Curly Discaya II. Matapos na itanggi mismo ng kontrobersyal na kontratista ang paratang na naging front siya sa pagbili umano ng dating House Speaker sa isang high-end property sa Makati City. Naunang lumabas ang isang artikulo na kung saan sinabi ni Discaya na isang beses lang sila nagkita ni Romualdez at ito ay sa isang event. Simula noon ay hindi na sila nakapag-usap at sinabi ni Congressman Asidre na inaasahan niya na magwawakas na mga walang basihang akusasyon laban kay Romualdez. Ngayong nilinaw na mismo ni Discaya ang ugnayan nila. Bukod dyan ay sinasabi pa ni Asidre na hindi naman sila nagkausap ng dating leader ng Kamara dahil may iba itong kausap. Ngayong araw magbabalik sesyon ang Senado, partikular na ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya naniniwala si Attorney Ade Fajardo na tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na kritikal aniya ngayong araw na mailagay clearly and unequivocally ang mga pahayag ng pagtatanggi ni Pacifico Curly Discaya. Under oath na wala silang ugnayan ni dating House Speaker. Samantala sa eksklusibong panayam sa 4 alas sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni Senador Ping Lacson na may nakausap siya na nagpakita ng dokumento na hindi iginamit na front si Discaya sa deed of sale sa pagbili umano ng dating House Speaker sa isang high-end property sa Makati City. After nung aking kapihan, tumawag sa akin yung former owner ng bahay. Sabi niya, at binigyan niya ako ng kopya ng deed of absolute sale. At doon, napatotohanan na hindi ginamit na front, no, si Discaya kasi nakapangalan, sa iba nakalagay yung deed of sale. Nilinaw ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na hindi tumutugma ang mga paratang ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Representative Martin Romualdez. Sa panayam sa 4 alas sa Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni Lacson na ito ay kung pagbabasehan na naging testimonya ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Aniya malinaw sa testimonya ni Bernardo na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo na nadamay ang dating Speaker. Nine-interrupt nila si Presidente, no? Nina Olaybar, supposedly pati si Secretary Amina and si Adrian. Ang outcome, pwede nating, kaya ako nag-conclude na nine drop lang nila dahil nga yung komisyon, ang nag-handle ng mga proyekto, si Yusek Bernardo. Kasi kung totoo yung pinainsert ni Presidente at yung 25% dineliver niya kay Presidente at saka kay Speaker Martin, hindi papasok sa eksena si Yusek Bernardo na siya nag-handle. Kasi walang koneksyon eh. At saka ang kinontra nga ni Yusek Bernardo, hindi ako mismo nag-deliver eh. Armored van nga yan eh. Palitan kami ng armored van eh. Sa iba pang balita, masayang inununsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakatuklas ng natural gas reservoir sa Malampaya Field na magpapalakas ng supply ng natural gas sa bansa sa mga darating na taon. Sa kanyang video message, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang natuklasang reservoir na tinawag na Malampaya East 1 o May 1 ay matatagpuan 5 kilometro sa east ng kasalukuyang Malampaya Field. Tinatayang mayroon itong 98 billion cubic feet ng gas. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon.
At yan ang mga balita na kalat ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.